Good day guys! Welcome to another episode of Riding Tandem with me, Marco. Grabe, sobrang tagal na. But in this episode, ipapakita ko sa inyo ang bagong stylish and budget scooter na inintroduce ng Honda Philippines, ang 2025 Honda Navi. Let's go! And ito na siya. Kakaiba. General impression muna tayo. Sa labas, akakalain mo sa umpisa, manual siya, pero automatic. Ngayon, marami nagsasabi, Honda, sana dinala nyo dito yung Honda Grom. Pero, in case nadalin man ng Honda, ang Honda Grom sa atin, sobrang mahal noon. Dati kasi, nagkaroon na rin tayo ng mga mini moto sa market natin. Ang naalala ko yung Kawasaki Z125 and Kawasaki KSR Pro. Pero parehas yon, manual yata or semi-automatic. So clutchless lang siya, pero basically, manual pa rin. Ngayon naman sa market natin, meron tayong mga made in China na sobrang popogi. I-check nyo rin siya kung kino-consider nyo tong Honda Navi. Pero, syempre, hindi yun automatic at saka mas mataas ang price. Sa CF Moto, meron tayo yung Papio, dalawang variant ng Papio. Sobrang pogi nun, i-check nyo rin yun. Benelli TNT 135, okay din. Bang for the buck, siguro, Navi pa rin ako. With an SRP of 58,900 and introductory price of 55,900. Ano pa ba hihingin mo? Honda yan. Tingnan natin ang overall design. Kailangan lang nito ng accessories talaga sa front. Pero may mga kits naman na available, hopefully soon, na ipapasok rin ng Honda Philippines. Hintayin na lang natin yon. Pero online stores, meron naman ang available. So, tire size sa front, bigger compared sa rear. Yung muffler natin, okay din ang dating niya eh. Tamang-tama lang para sa size ng motorcycle na to. So, isa-isahin natin. Hatiin natin tong video na to sa front ng motorcycle, mid part, and rear section. Sa front, simulan natin sa gauge. Gauge, all analog talaga siya. Ang meron lang tayo dito, speedometer, fuel gauge, odometer, indicator for high and low beam, signal light. Sa panel niya, meron siyang carbon design. Overall, maganda tingnan eh, dahil din dito sa carbon design. Ignition switch, manual. Ang meron lang tayo dito, on and off. Ngayon, ito sana yung isa na request ko eh. Sana pagka-inon, meron siyang konting indicator light man lang na nagsasabing, nakauna ako ah. Wala. So wala siya. Off siya, on. Ngayon, pag in-start natin, isa to sa safety ng motor na to. So kailangan naka-brakes ka. So brakes plus ignition. Sa throttle niya, okay yung response. Wala masyadong free play. Ngayon, power off na natin. Power off, wala siyang off switch dito. Ignition on lang. So right brake lever for front brakes lang. Rear left brake lever naman, combi brake system. So, once ginamit mo to, front and rear. Handbrake, sagad, plus lock. Release, press na ulit, release. Meron tayo dito, switch for high and low ng headlights, signal lights, horn button, and choke. So, baba tayo. Sa front niya, yung headlight cowling, black pero unpainted. Honda logo. Headlights, halogen lahat. Headlight bulb, park light, and signal light. By the way, yung signal light nito, sobrang laki talaga. So isa to sa gagawin natin dito na medyo mas hanap tayo mas shorter and convert na to LED. Ang isang downside kasi nitong motor na to, para sa akin lang naman na-OOC lang ako. Kasi since halogen to, tapos easy siya. So once na pinower on mo, nagfi-flicker, kitang-kita sa headlights and sa display. Pero madali lang naman to, since pag nag-upgrade tayo ng LED na, i-direct na ng DC conversion, mas magiging steady na yung bato ng headlights. Baba tayo ngayon. Sa front fender niya, ganun ulit, unpainted plastic. So meron tayo ditong sticker ng combi brake. Ngayon ang fork nito inverted.
So ito, binaba ko lang, pero nakalock yan dito sa taas. Pakita ko lang sa iyo yung fit and finish nila, yung sa fork niya. Hindi siya kasing refined ng higher end bikes and big bikes. Pero ba't mo naman i-compare sa big bikes, di ba? Okay na yan. Dito, i-appreciate natin. Isa to sa nagustuhan ko rin talaga dito eh. Since drum brake siya, pero steel rims, ang ganda ng datingan niya. Classic na classic. So makikita nyo, yung lines na yan dalawa. So para sa combi brake system yan. For the front and rear, kapag kapinrest mo yung left brake lever. Left side tayo ng front. Pag niliko natin, wow, pogi talaga. Front tire size is 90-90-12. MRF tires. Kamusta performance? Hindi ko pa alam. Hindi pa natin natatry talaga yung bike ng e-drive. Dahil wala pa tayong documents. Hintayin natin muna yon. Lock natin. Gagana lang to pag pa-left yung handlebar natin. Pag pa-right, tinry ko na hindi gumagana. So, andito yung lock niya. That's it for the front portion. Proceed naman tayo sa mid portion. Mid portion, ang meron lang tayo dito, syempre, yung fuel tank. Fuel tank capacity, 3.5 liters. Ngayon yung cap niya, meron pa siyang cover dito. Andyan yung cap sa loob, plus may holder rin ng cap dito. Actually, meron pa siyang space, kung makikita nyo. May space pa siya pag sinara nyo. So sa parking, kapag meron tayong mga tickets na kailangan ilagay agad, pwede rin na-access to. Na-accessible talaga. Pagdating sa panel, ito na yung isang downside na nakikita natin kung bakit ganito ang SRP ng bike na to. So the black color is unpainted black plastic. Try natin ipakita. Raw plastic siya na black. Isa to sa gusto kong gawin dito na either ipa-repaint, pero try muna natin na i-wax lang kung gaganda yung gloss niya, or ceramic coat, or better yet, PPF na natin to. Ceramax Philippines, baka naman. Sa gitna, meron din tayo dito carbon style finish. Baba tayo sa left side. Andito ang ating fuel tank. So up means reserve, left sa dot means off, down means main tank. Sa babang portion, nandito ang ating storage. Kung makikita nyo sa front, andito yung horn natin, isang piraso lang, pero okay naman, rinig naman yan. Buksan natin ngayon yung storage. Sa storage, okay yung lock nya. Zoom natin. Spring actuated siya. So, less likely na makalimutan mong hindi nakalock. Gaano ka spacious? Malalim din. Pero maski anong helmet, except keychain na helmet, wala talaga magkakasyang helmet dyan. So, lock natin. Quality, Honda. So, okay. So, ba naman, meron tayong foot pegs dito. Sa kabilang side, same siya. Solid mounted na foot pegs. Side stand, meron naman siyang kill switch. So maraming salamat Honda dahil importante yan. Buti na lang hindi nyo tinanggal para sa budget bike na to. Ngayon, proceed tayo sa rear portion naman ng bike. Rear portion, simulan muna natin sa seats bago tayo sa engine and transmission niya. So sa seats, ang susi, andito sa ilalim na portion. So click, unlock. So pagbukas, ang meron tayo sa likod ng taillights, kitang-kita natin yung socket. Merong storage konti dito. Very generous pa tong space na to, malalim. So documents pwede dito. Actually maski yung mga lightweight na raincoats kaya mong siksikin dito. Sa ilalim ng storage space na to, nandito yung battery and mga fuses. Basic tools, yun ang laman niya. Ang engine nito, 109cc, single overhead cam, 8 horsepower. Okay na rin for city rides. Long drives, kaya naman yan. Honda yan eh. Sa transmission niya, CVT. Meron din tong kickstart. So in case na malobat, nothing to worry. Pang all around talaga tong bike na to. Meron din siyang kasama ang original na center stand.
Ngayon, ang tire size niya sa likod, makita natin. So MRF 90-110. Parang medyo maliit tingnan. Isa to talaga sa plan ko na palitan ka agad dito sa bike na to. Yung tires, gawin natin siyang mas meaty, medyo mas makapal, para humabol naman siya sa front na 12-inch size. Ikot tayo sa kabilang side. Plate holder, malaki. Kasya naman dito yung basic LTO size talaga. Sure yan. Yung reflector sa sides and reflector sa rear, baka tanggalin ko to once dumating na yung plate natin para masigurado lang muna natin yung size. Para alatil tayo din na yung toteng, pero using the stock parts lang. Monoshock, muffler, eksaktong-eksakto lang kung titingnan natin yung overall size ng bike. Oh, okay naman tingnan, maski stock, tahimik pa. Pero syempre, makulit tayo. So, maski bawal magpalit ng muffler, in the future, palitan natin yan ng upsweep. Actually, ang kinukonsider ko dito yung nakita ko online na may available rin pala ang Vance & Hines para sa Honda Navi. So, tingnan na natin kung kaya ng budget. Yan kaya natin. Kung in case na hindi, tingnan natin yung mga local fabricators natin na magagaling din. Gawa natin to ng upsweep dito. Cooling, air-cooled lang. Dipstick lang. Basically, that's it. Sa kabilang side, wala naman tayong makikita dito. Lahat ng makikita sa bike na to is on the left side talaga. Ngayon, ang question, sulit nga ba ito? Para sa akin, oo. Imagine sa SRP na to, you get an automatic mini moto style scooter. Very, very stylish siya. Meron pa ba tayo ngayon sa market na mini moto style na CVT? Wala na kasi ako maisip eh. Pero in case meron, pa-comment down below na lang. Basic siya kasi naka-drum brakes, walang ABS, no traction control. Pero okay lang naman yung traction control, for higher end bikes lang naman talaga yon. Tapos naka-carburetor pa. So carbureted siya, pero ang rating naman niya 48 kilometers per liter. So imagine, ang layo-layo nun. Sa mahal ng presyo ng gasolina ngayon, ang layo na mararating mo nun. So sulit na sulit talaga to. Will I recommend this bike? Hindi ko pa siya actually nagagamit talaga ng malayuan. Inuwi ko lang siya galing sa dealership. Pero what I can say talaga, kaya naman niyang sumabay, maski 109cc lang siya, kaya niyang sumabay sa acceleration ng most modern bikes na available din sa atin. Kamusta yung suspension niya? Acceptable naman, pero hindi natin masabi hanggat hindi natin na-long ride. Once na ma-receive natin yung documents, hintay kayo sa next video, ibabiyahin natin si Navi ng malayuan. Either Tagaytay, Batangas, malalayo at matataas na area para matest talaga natin kung okay siya. Pero general impression, nagsisisi ba ako? Hindi. For more videos, don't forget to like and subscribe. Bye!